tinanggalan na ng confidential funds. Ang Office of the President naman, halos 5 bilyong piso ang nakalusot na confidential at intelligence funds. Nagbabalik si Mayan Los Baños. 10.645 billion pesos ang kabuuang pondo para sa Office of the President o OP. Sa pondong yan, 2.25 billion pesos ang confidential funds at 2.30 billion naman ang intelligence funds. Wala pang isang oras ang deliberasyon at lumusot na sa plenaryo ng Senado ang 2024 budget ng OP. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang issue sa kanya ang pagbibigay ng confidential funds sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinwestiyon ng senador ang intelligence funds. Ang Intel funds anya ay para lang sa Intel gathering ng uniformed at military personnel at Intel practitioners na may kinalaman sa national security. I believe that the Office of the President is a civilian office, not a uniformed or military, composed of uniformed and military personnel. And even if it may have some of them, that should not be highlighted because the constitutional policy is we should always highlight civilian supremacy over the military. And I don't think the Office of the President is composed of intelligence practitioners. Paliwanag ni Senador Sonny Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance, ang 2.30 billion na intelligence funds ng OP ay nakatakda na sa National Expenditure Program o NEP simula pa noong 2020. Hindi na nga raw sila humingi ng dagdag. Importante raw ang Intel funds sa pagdedesisyon ng Pangulo. The President is both the user and generator of confidential and intelligence information, and to make, as the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. Sinita rin ni Pimentel ang circular na nag-utos sa mga ahensyang humihingi at gumagamit ng Intel funds na magsumite ng report sa OP. Ibig daw kasing sabihin, ang Office of the President na gumagamit din ng Intel funds ay nagsasubmit ng report sa sarili niyang opisina. Nasira yung controls and checks system po natin. I mean, that's the entire checking system that there is that Office of the President which controls, regulates, supervises and checks the usage of intelligence funds. And yet mismong siya ay binibigyan ng intelligence funds, so he reports to himself, Mr. President. So that is the weakness. Sa huli, umapila si Pimentel sa Pangulo na tignan ang pangailangan at halaga ng hinihingi nilang Intel funds. Sabi naman ni Angara, may safeguards ang joint circular at pwede itong silipin ng Commission on Audit. Pinuri naman ni Senate President Zubiri ang Office of the President dahil daw sa kumpleto at komprehensibong report na isinumite sa Senado kaugnay sa kung paano nila ginamit ang kanilang confidential at Intel funds. Nakasaad daw dito kung saan napunta at anong resulta ng CIF. Hindi raw gaya ng ilang ahensya ng gobyerno na 2 hanggang 5 pahinang report lang ang binigay sa Senado. Bukod dyan, pasado na rin ang 812 million pesos na budget ng Presidential Management Staff. Kabilang dyan ang 46 million peso budget na dagdag para sa Radio Television Malacanang o RTVM na siyang nagko-cover kay Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.